Dahil lang sa matatas kong pagsasalita ng wikang Henan. Akong isang basurang walang espiritual na ugat, ay naging isang antas emperador na dakilang immortal ng dahil lang sa tsamba. Ngayon na, ipakain mo na sa akin ang kapsula ng emperador na lumalamon sa langit sa loob ng banal na liwanag na iyan. Kakaakyat lang nila sa langit, saan naman sila kukuha ng kapsula ng emperador? Meron nga talaga. Ngayong araw, may dalawang kasamang daoist ang aakyat sa langit. Salamat sa swerte. Kani-kanina lang ay katabi kita at naiinggit sa pag-akyat nila sa langit. Paano ka biglang nakaakyat sa langit sa loob lang ng isang segundo? Ang pag-akyat ba sa langit? Napakadali lang. Basta nakakaintindi at nakakapagsalita ka ng wikang Henan, sapat na. Kung tatanungin mo ang tungkol sa pagkikita namin ng dakilang Diyos ng kapalaran na ito, kailangan nating magsimula noong 1 taon. Kung gusto mong manatili sa sekta, pumunta ka sa likod ng bundok at pakainin ang tigre. 3 araw na itong nagugutom. Sakto lang na ikaw ang gagawin nitong pagkain. Basurang walang espiritual na ugat. Namatay sa sobrang pagtatrabaho. Pagkagising ko ay mamamatay pa rin pala ako ulit. Naiipit ako. May makakatulong ba sa akin? May tao ba riyan? Daji ba ang pangalan mo? Kaninong kuting kakaya? Isang hamak na mortal lang, gusto pang hawakan ang buntot ko. Diyos ko po. Nagsalita ang pusa. At kababayan ko pa. Anong kababayan pinagsasabi mo riyan? Ako ay isang banal na hayop. Teka, hindi tama ito. Walang sinuman sa buong mundo ang nakakaintindi ng wika ng mga hayop. Ikaw na bata, hindi mo lang basta naiintindihan. Kundi nakakausap mo pa ako. Ginoong banal na hayop. Ang ibig mo bang sabihin ay, sa mundong ito, walang sinumang nakakapagsalita ng wikang Henan. Kundi ang mga banal na hayop lang. Hindi maaaring ibunyag ang sikreto ng langit. Pero ang swerte mo, ang nagpapahirap sa akin ngayon. Kung ibibigay ko ba sa iyo ang pagkakataong ito o hindi. Kailangan ko munang timbangin kung karapat-dapat ka ba. Anong ibig mong sabihin? Kailangan pa bang dumaan sa pagsusuri? Sige na nga, sige na nga. Sino ba namang mag-aakala na ililigtas mo ako mula sa nakakainis na siwang ng bato na iyon? Ituring mo na lang na pagbabayad ko ito ng utang na loob sa iyo. Hindi na kita sisingilin sa pagkakataong ito. Ano ang tinitingnan mo riyan? Nakikita mo ba ang pulang tuldok na iyon? Iyan ang totoong magandang bagay. Itinapon ka pababa ng bastos na si Chu Tianxing na iyon. Pero ang totoo ay personal kanyang ipinadala sa loob ng imbakan ng kayamanan. Sinabi ng pinakamatandang kapatid, ang pinakamataas na uri ng pulang lingsi ay nasa ilalim lang ng bangin. Bumaba kayo at hukay ninyo kahit gaano kalalim. Kailangan ninyo itong mahanap. Naku, masama ito. Kung ang lingsi na ito ay maunang makuha ng bastos na iyon, wala nang matitira sa iyo. Bata, aagawin mo ba o hindi? Namatay na ako ng 1 beses. Bakit pa ako matatakot sa kanya? Nasaan ang tao? Kahit na naging durog na karne siya, dapat may bakas man lang dito. Huwag kang tumingala. Doon sa siwang ng bato sa tapat natin. Nasa loob ang pulang lingsi. Hukayin mo na ng mabilis. Sino iyan? Tietze. Mabangis na kuneho lang pala. Chu Tianxing. Ang utang na ito ngayong araw. Kapag lumakas na ako, babalikan kita para singilin ng may kasamang interes. Ito ang... Rinepina ba ang utak mo? Ang lingsi na hinawakan ko mismo. Siyempre, hindi to pang kani-kanino lang. Boss, tingnan mo. Di ba yan yung taong pulang lingsi na hinahanap natin? Kailangan pa bang sabihin yan? Lumabas na ang pulang lingsi. Ang makulay na liwanag na to, tinatawag talaga ako. Akin ang swerte na to. Ang galing mo talaga, kuya. Bata, mula ngayon hindi ka na mainsulto kahit kailan. Xiao Buming. Galit na si kuya. Yari ka na, Xiao Buming. Kuya, hindi na ako isang walang kabuluhan kung walang espiritual na ugat. Mang-aagaw ka ng kapalaran ng iba. Wala kang karapatang manatili sa sektang King Yun. Akala mo ba gusto kong maging utusan ninyo ng libre? Kung ayaw nyo sa akin dito, may ibang lugar na tatanggap sa akin. Ako ba ang nababaliw? O nababaliw na si Xiao Buming? Bakit lumakas ng ganyan ang taong iyan? Dahil lang ba kinain niya ang pulang lingsi ko? Xiao Buming, maghanda ka sa akin.
Huwag mong akalaing papakawalan kita kapag nakalabas ka ng sekta. Lumalaban ka na ngayon sa buong sektang King Yun. Salamat talaga sa'yo, Daji. Yumayaman na tayo agad. Huwag ka muna magpasalamat sa akin, bro. Iniisip ko rin naman ang sarili kong buhay sa hinaharap. Lalaking hayop. Lakas ng loob mong sirain ang swerte ng Bavilyong Zenbao, patayin yan. Mga hangal at matitigas ang ulo. May nakatagong sipsip dugo sa ilalim ng pintuan na to, Kapag hindi ko hinukay yung mga buto ng patay na yan, siguradong hindi aabot ng 3 araw ang tindahang to. Mamatay kayong lahat. Binugbog niyo pa ako. Kagatin ko kayo riyan, mga dugong aso. Tigil! Hindi siya nagwawala. Inililigtas kayo nito. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salitang Henan? Mahirap na pulubi mula sa labas ng sekta. Nababaliw ka na ba? Sinira na nga niya ang tindahan tapos inililigtas pa raw tayo. Naiintindihan kita. Tutulungan kitang maghukay. Huwag mong isiping maluloko mo kami. Dahil lang marunong kang magsalita ng wika ng banal na hayop. Kung totoo o hindi, di ba mas maganda kung titingnan natin para malaman? May masamang espiritu pala sa ilalim ng lupa. Ang espiritong halimaw na ito ay talagang nagtataboy ng kasamaan. Mabait na bata, 500 taon na. Sa wakas, may dumating ding buhay na taong nakikinig. Ikaw talaga ang tunay kong kapatid. Supot ng Qiangkun. Napakahusay na gamit nito. Ang bagay na to. Ilang taon nang pinapahanap ng sektang King Yun na may pabuya pero hindi mahanap. Sino mag-aakalang nandito lang pala? Ikaw pala ang nagpaamo sa asong tagapagbantay ko, ano? CJ, bumili ka ng kahit ano sa akin ngayon. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Nakaungos ka tuloy, bata. Sino bang hindi nakakaalam na kilalang kuripot ang Bavilyong Zenbao? Bukod sa pagbili ng mga bagay-bagay, gusto ko rin sanang makihiram ng kusina nyo sa likod. Hindi tama ang kulay ng sabaw na to. Kulang pa sa tamang apoy at init. Sa amin, hindi man lang maipagmamayabang ang ganitong luto. Basta mula sa Henan, hindi mo talaga makakalimutan ang inihaw na manok ng dao ko. Kumusta? Pwede na. Pwede na rin kainin. Sa paraan ng pagkain mo, mukhang hindi naman pwede na lang, Kung hindi masarap, huwag mong kainin. Itatabi ko na lang to para sa sarili ko. Sino ba namang nagsabing hindi masarap to? Natatakot lang akong mabusog ng sobra, kaya nag-aalangan ako. Sayang naman kasi kung masasayang lang. Kahit amuyin man lang, hindi ko pwede. Sa ganyang galawan mo, sa tingin mo aabot ka para agawan ako ng karne. Maganda ang tanawin dito sa taas. Hindi ka makakaakyat dito, no? Humanda ka sa akin mamaya. Anong nangyari? Ito ang tinatawag na gravy buffet. Huwag na huwag ninyong tatangkain na agawin to. Hindi ako papayag. Sa pagkakataong ito, talagang pumasok na ang lasa sa loob. Tara na. Isasama ko kayo para maligo. Lipad ng lipad, wala nang alam gawin kundi lumipad. Araw-araw na lang na kailangang pasanin ang seryosong mukha ni kapatid na Su habang umiikot sa bundok. Para lang akong isang karwaheng may pakpak. Halos mabali na ang leg ko. Kahit man lang mainit na isda, wala man lang akong makain. Ang hornong ito. Bakit parang mas malala pa ang sinapit nito kaysa sa nakaraang buhay ko? Iyan ang sinasakyan ng iyong kapatid na si Su Qingyu. Ang pangalan niya ay Erbay. Mukhang sobrang bigat ng loob ng isang to. Pumunta ka doon at kausapin mo. Subukan mo siyang pagaanin ang loob. Hindi mareresolba ang problema sa pamamagitan ng pagbunot ng balahibo. Kapag nakalbo ang mga balahibo, mas lalo ka lang giginawin kapag humangin. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Mabait na bata. Sa panahon ngayon, pati ang mga panlabas na alagad ay may ganito ng kakayahan. Sa nakaraang buhay ko, katulad mo rin ako. Araw-araw na gumigising ng maaga at nagpupuyat para magtrabaho ng husto para sa iba.
Sa huli, pati sariling buhay ko ay naisakripisyo. Makinig ka sa akin. Ang buhay mo ay sa iyo. Tama nga naman. Gusto ko nang tumalon sa ilog. Ayoko na talagang lumipad. Bakit ka tatalon sa ilog? Tuturuan kita ng ilang paraan kung paano magtamad-tamaran. Bagalan mo ang paglipad ng kaunti. Umiwas ka ng bahagya kapag lalapag na. Kapag nakakita ka ng maitim na ulap sa daan, magkunwari kang nanghihina ang mga binti mo. Basta't ipakita mong napipilitan ka lang lumipad. Mahihiya na siyang utusan ka araw-araw. Ikaw talaga ang tunay kong kuya. Maghintay ka lang. Kukuha ako ng pampalakas para sa iyo. Nabanggit ko lang naman to ng pabigla-bigla. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Ang apdo ng isdang ito ay dapat kainin kasama ang balat at tinik. Doble ang magiging epekto nito. Hindi naman sa sinasadya kong paalalahanan ka. Grabe, ang tindi nito. Naliwanagan na ako. Gusto ko nang sumayaw ngayon para magdiwang. Si Yao Buming, ikaw na taksil sa sekta. Anong ginawa mo sa aking si Erbay? Bakit siya sumasayaw ng ganyang uri ng sayaw? Taksil. Paano na naman kaya ako siniraan ng lalaking si Chu Tianxing pagbalik niya? Kapatid na Su, hayaan mong magpaliwanag ako. Ginagamot ko lang siya. Kapatid na Su, huwag ka nang magbiro. Nasisiyahan na ako rito. Hindi mo pa rin sasabihin ang totoo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Erbay? Kapatid na Su, hindi may sakit si Erbay. May mabigat lang siyang dinaramdam sa kanyang puso. Araw-araw kanyang sinasakyan sa mahabang paglipad. Wala man lang siyang naririnig na magandang salita. Hindi man lang makakain ng mainit na isda. Kahit sino naman ay mawawalan ng gana sa ganyan. Kinausap ko lang siya ng kaunti. At hinaplos ko lang ang kanyang mga balahibo para kumalma siya. Kinausap. Isa siyang espiritual na ibon. Ano namang pinagsasabi mo sa kanya? Sa totoo lang. Bata pa lang ako, sanay na kong makisama sa mga hayop. Close talaga ako sa mga espiritual na nilalang. Kung anong nasa isip nila. Isang tingin ko lang, huling-huli ko na agad. Tignan niyo naman siya ngayon. Ang sigla-sigla na. Bukas, kaya kanyang ilipad ng walong balikan ng hindi man lang hinihingal. Aba, legit yan. Punong-puno ng lakas tong katawan ko ngayon. Sus Mariosep, galing mong gumawa ng kwento, dire-diretso lang sa pagbuka ng bibig. Lugi ka pag di ka nagkomedyante o nagkwentista, bro. Mukha namang wala siyang ginagawang masama kay Erbay. Saka mukhang mas maayos na ang lagay ni Erbay kaysa kailanman. Ano man ang paraang ginamit mo. Mabuti at talagang bumuti na ang lagay ni Erbay. Ito ang pasasalamat ko. Ingat po sa pag-alis, kapatid na Su. High-grade spiritual na ba to? Ang sarap kumita ng ganitong pera. Mas masarap pa kaysa sa 1,000 taon ng nakaraan kong buhay. Doon sa guho ng minahan sa likod ng bundok, may alam akong isang nakatagong kayamanan. Kaso medyo kababalaghan at delikado roon, bro. Payo lang, huwag ka nang magtangkapang pumunta. Anong kayamanan yan? Naku, wag na lang. Kahit sabihin ko sa'yo, duwag ka rin naman at di pupunta. Sa bagay, may punto ka. Isa lang akong walang silbing walang espiritual na ugat. Bakit pa ako makikisawsaw sa ganyang gulo? Sinong nagsabing di tayo pupunta, na imbestigahan ko na ang daan, bro? Sumama ka sa akin. Lugar ng kayamanan. May tunay talagang kayamanan dito. Sa pagkakataong to, yayaman na talaga tayo. Ano, kumusta? Sabi ko sa'yo, di ako nagsisinungaling, di ba? Ito lang pala yun. Anong uri ng kayamanan naman ang maitatago sa ganitong lugar? Huwag mong maliitin tong sira-sirang lugar na to. Sa ilalim nito, may nakatira na matandang dagang naging engkanto. Nakaipon yun ng napakaraming magagandang gamit buong buhay niya, nakatago lahat sa loob. Kailangan natin siyang puntahan at harapin. Tignan nga natin kung gaano kagaling ang isang daga sa mundong to ng pagmamanipula ng kapangyarihan. Araw-araw akong naghukay ng minahan. Pero lahat ng magagandang nakukuha ko. Kinukuha lang din ng mga buwayang to. Kahit katitingnan mo, wala man lang naiiwan sa akin. Kailan pa matatapos ang ganitong kahirap na buhay? Aba, seryoso kang magkwenta ng utang at kita, ah? Sino yan? Naintindihan mo ang sinasabi ko. Alam ko ring sawa ka ng magtrabaho ng libre para sa buwisit na Chu Tianxing na yon. Hindi kita gagamitin ng walang kapalit. Kapag nakakuha tayo ng magagandang gamit, kalahati sa'yo. May masarap na pagkain ka pa bawat kainan. Seryoso ka ba dyan, bro? Baka puro salita ka lang, walang patunay.
Napakaitim ng budhi ng buwisit na Chu Tianxing na iyon. Tagal ko nang ayaw maglingkod sa kanya. Sumunod ka sa akin. May pundasyon ng pormasyon ng pagtitipon ng espiritu roon. Sa kapal ng espiritual na enerhiya, pwede mo nang pigain para maging tubig. Mas nakakapagpabalik to ng lakas kaysa sa 10 beses na pagligo ng malamig na tubig. May mali sa galaw ng espiritual na enerhiya kanina. May nakapasok sa pinakapuso ng minahan. Maghalughog kayo. Hukayin nyo man ang lupa, ilabas nyo ang taong iyon. Huli ka. Patayin agad yan sa mismong pwesto. Diyos ko po. Mukhang may dadadanak na dugo ngayon. Bilisan mo naman, bro. Kapag nahuli tayo ni Chu Tianxing, pareho tayong mamamatay at matatapos ang buhay rito. Huwag mo kong madaliin. Hindi ba't gumagapang na nga ako ng mabilis? Nasaan ang tao? Naubos at natuyo ang lahat ng espiritual na enerhiya ng pormasyon. Ang magnanakaw ng minahan, nagawa pa kayang maghukay sa ilalim ng lupa. Di mo inasahan no, may araw ka rin pala. Anong binabagalan mo riyan, bro? Pag nag-atubili ka pa, mahuhuli tayo ng buwisit na yon. Hindi kita ililigtas, bro. Natakot ka ba kanina? Hila-hila mo ako ng napakahigpit. Takot ako, asa. Natatakot lang akong maiwala mo ang pagkakataon natin, bro. Huy! Hindi talaga madaling makuha ang pagkakataong ito. Nang ispiya kayo sa lalaking naliligo, mga bastos ba kayo? Kautusan sa pag-aresto ng sektang King Yun. Nagnakaw si Xiao Buming ng lihim na kayamanan ng sekta, ang supot ng Qiang Kun. Inudyukan ang nagbabantay na espiritong hayop na si Erha na maghasik ng kaguluhan at sirain ang pundasyon ng Bavilyong Zhenbao. Inudyukan ang sinasakyang si Erbay na sumuway sa utos at may malinaw na ebidensya ng krimen. Mga kasamahan sa sekta, ang sinumang makakita sa taong ito ay maaaring hulihin muna siya bago magulat. Napakadami ninyong lumalaban sa akin na walang espiritong ugat. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba kayong mga walang silbi. O sasabihing mapang-api kayo. Huwag mong kakalimutan. Hindi ka na walang espiritong ugat ngayon, bro. Narito ang pinakamatandang kapatid ng sektang King Yun na si Su Qingyu. Tingnan ko lang kung sinong mga has na galawin ang tao ko. Tao mo siya, bro. Kapatid na Su. Lalabanan mo ba talaga ang sekta? Isang taksil sa sekta si Xiao Buming. Mga hangal na mortal. Puro kayo kalokohan, tikman ninyo ang dumi ng banal na hayop na ito. Kahit ang tungkol sa pagsuway ni Erbay ay kasinungalingan lang. Hindi naman siguro kayo naniniwala sa mga kasinungalingan ni Chu Tianxing, di ba? Ngayon, hindi lang inudyukan ni Xiao Buming si Erbay, kundi sinaktan pa niya ang pinakamatandang kapatid. Bakit hindi pa ninyo siya hulihin at dalhin sa hustisya? Grabe, hindi naman lang sila nagkukunwari. Diretsong ibinabato ang putik sa mukha ko. Pinagbintangan din ba kayo niya? Mga bulag ba kayo? Binabaliktad na ni Chu Tianxing ang katotohanan ngayon. Tiyak na peke rin ang mga nangyari noon. Gusto niyo pa rin ba talagang tulungan siya sa kanyang kasamaan? Kapatid na Su, sa totoo lang hindi mo na kailangang protektahan ako. Xiao Buming. Ginawa mo ba talaga ang mga sinabi ni Chu Tianxing? Siyempre, hindi. Hukay lang ni Erha ang masamang kalansay sa ilalim ng pundasyon. Nailigtas pa nga ang kalahati ng Bavilyong Zhenbao. Nahanap ko ang supot ng Qiang Kun sa Bavilyong Zhenbao. Kung gusto mo talaga akong hatulan, iharap mo muna si tagapamahala Sun para magkaalaman. Napakadulas ng dila mo. Sa tingin mo ba mababago mo ang hatol sa pamamagitan lang ng iyong dila? Kapatid na Su, naimbestigahan ko na ang bagay na ito. Umalis si Xiao Buming sa sekta at hindi alam kung nasaan siya. Una niyang sinira ang mga kagamitan ng sekta at inudyukan ang mga espiritong hayop. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Nakatayo ako rito. Lahat ng alagad ng sekta, ang makakita kay Xiao Buming ay maaaring hulihin muna siya bago magulat. Ako na ang bahala sa lahat pagkatapos. Nasugatan si kapatid na Su. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras sa kanila. Pero hindi ko naman kayang talunin ang isang penatanda ng sektang King Yun. Gusto talaga nila akong patayin. Bata. Chill lang. Umatras muna tayo. Pumunta muna tayo sa lugar na walang tao. Kapatid na Su. Alis na tayo. Takbo.
Saan ka tatakbo? Xiao Buming. Nasidyalyuhan ko na ang iyong espiritong kapangyarihan. Ibigay mo na ng maayos ang ninakaw mong pagkakataon mula sa sekta. Magaling lang kayong mang-api sa akin. Pero wala kayong kakayahang protektahan ang pagkakataon. Mga basura. Walang silbi na nga, lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Para malaman mo ang mga patakaran ng sekta. Ayos lang kung ako ang saktan ninyo. Pero pati ba naman pusa ay hindi ninyo palalampasin? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming espiritong bigas at isda ng sekta ang ninakaw at kinain ng hayop na iyan na pinulot mo? Bubugin ninyo ng todo. Ah! Kayo! Makakarma rin kayo. Nalinlang ni Xiao Buming ang inyong pinakamatandang kapatid na si Su Qingyu. Detain siya ng 1 buwan ayon sa batas ng sekta. Chu Chansing. Bilisan mo at bitayin si Xiao Buming sa mismong lugar na ito. Masusunod po. Penatanda. Xiao Buming, tanggapin mo na ang kamatayan mo. Daji, bilisan mo, tumakas ka na. Bilisan mo. Walang makakataka sa inyo kahit isa. Xiao Buming. Unahin muna kitang ipapadala sa kabilang buhay. Bago ko isunod ang pusang iyan. Kayo na mga basura. May lakas pa kayong apihin ang bro ko ah. Gusto niyo na ba talagang mamatay? Ito ay isang sinaunang banal na hayop. Impossible. Pusa lang. Pusa lang iyan. Sinasabi niyo bang pusa lang ako? Ang lokong ito. Bakit napakaduwag naman ito? Naihina agad sa takot. Chill ka lang. Hindi ko pa nga lubusang na ilalabas ang aura ko kanina. Sakto lang para takutin ang mga taong ito. Kapatid na Xiao. Ang pusang ito. Ano ba talaga ang tunay nitong pagkakakilanlan? Kapatid na Su, huwag kang magkamali ng akala. Natakot lang ang pusang ito kanina. Sa sobrang taranta, nailabas niya lang ang kaunting minanang kakayahan. Karaniwan ay napakamabait niyan. Banal na lawan ng sekta. Sino ang nanggugulo rito? Chu Chansing. Bakit ganyan ang hitsura mo? Pinuno ng sekta. Halimaw. May alagang halimaw si Xiao Buming. Sana ay maging malinaw ang inyong paghatol, pinuno. Baka naman sumobra lang ang pagmimina ng mga kristal ni Kuya Chu kamakailan. Kaya naghahalusinasyon na siya. Nangahas akong pumasok sa banal na lawa ngayon. Dahil nakatanggap ako ng sumbong. Napalihim na kinukurakot ni Kuya Chu ang mga ari-arian ng sekta. Naparito ako para hulihin ang peste. Pinuno ng sekta. Tatapat ko na po. Nakipagsabwatan si Chu Tianxing kay Penatandang Wang. Matagal na silang palihim na nagmimina ng mga espiritual na bato sa inabandunang minahan. Pinilit din niya akong gumawa ng peking libro ng mga account sa Bavilyong Zhenbao. Para labhan ang maruming perang ito. Tingnan ninyo, pinuno. Ang mga espiritual na bato sa loob ng supot ng kiko na ito. Lahat ay maruming pera mula sa iligal na pagmimina ni Kuya Chu. Bilang miyembro ng sekta, dapat ko lang tulungan ang sekta na ilantad ang bulok na account na ito. Bata, napakagaling mong bumaligtad ng sitwasyon ah. Yari na talaga ang lokong iyon. Nananira ka lang. Pribadong ari-arian ko iyan. Ama, ang mga account na ito. Mukhang sangkot nga si Penatandang Wang ng panloob na sekta. Xiao Buming. Napakalalim ng pagkakatago ng librong ito. Kahit ako ay hindi ito napansin. Sabi mo ay naparito ka para mag-imbestiga. Paano mo nalaman kung saan nakatago ang librong ito? Kapag hindi mo ito na ipaliwanag ng maayos, kakasabwat ka lang din ni Chu Tianxing. Patay. Hindi ko napaghandaan ang bahaging ito. Pinuno ng sekta. Ang tawag dito ay pagsunod sa mga pahiwatig. Bilang isang alagad sa labas na laging binabawasan ang sahod. Matagal na akong naging mapagmatsyag. Binabantayan ko kung saan napupunta ang pera ni Kuya Chu sa mga nakalipas na taon. Kaya naman nasundan ko ang mga bakas hanggang sa mahanap ko ang librong ito. Napakagaling mong gumawa ng kwento ah. Parang totoo ah. Muntik na akong maniwala doon. Sundan natin ang bakas para mahanap ang utak nito. Paano naman ipapaliwanag ng Sun na tagapamahala na iyon ang panig niya? Sinasabi ko sa inyo, si Chu Tianxing ang may gawa. Ginamit niya ang posisyon niya bilang pinakamatandang kapatid. Para pilitin akong gumawa ng peking account sa Bavilyong Zhenbao para maglaban ng pera. At kumuha pa si Penatandang Wang ng 40% mula sa likod. Pinuno ng sekta. Utusan lang po ako. Pinilit lang po talaga ako. Ikaw na may apelidong Sun. Lakas ng loob mong traidorin ako. Tanggalin ang posisyon ni Chu Tianxing bilang pinakamatandang kapatid. Ipasara ang kanyang kultibasyon. At ikulong sa piitan para sa paglilitis. Si Penatandang Wang naman ay nagpabaya sa kanyang tungkulin. Kaya inuutusan siyang mag-isa at magmuni-muni sa kanyang mga pagkakamali. At hindi siya maaaring lumabas ng walang tawag.
Pinuno ng sekta. Tinulungan ko ang sekta na mahuli ang mga tiwali ngayon. Kumbaga ay may nagawa naman akong magandang kontribusyon. At grabe rin ang takot na dinanas ko. Dapat siguro ay may kaunting pabuya o kabayaran para dito. Xiao Buming. Gusto mo pa talaga ng kabayaran? Sige, sabihin mo. Ano ba ang gusto mo? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan, bro. Maraming magagandang bagay sa loob ng pavilyon ng mga banal na kasulatan ng sektang Qingyun. Pinuno ng sekta, maaari po bang bigyan ninyo ako ng pambihirang pagkakataon na makapasok doon kahit isang beses lang? Sa pagkakataong ito, hindi lang swerte ang habol ko roon. Baka sakaling mahanap ko sa pavilyon ng mga banal na kasulatan ang sikreto ng pinagmula ni Daji. Bakit parang napakadilim at nakakatakot dito? Daji, may maganda nga kayang kapalaran dito. Asku, may matandang lalaki rito. Isa siyang kakaibang matanda na sobrang tamad. Bago ka makapasok, kailangan mo munang lampasan. Ang isang ito, baka madagdagan ka ng buhay rito. Bata. Pumasok ka na. Kagalang-galang na nakatatanda. Ang bagal ninyong magsalita. Kung sanayan namin yan, siguradong pinagtawanan na kayo ng mga tao roon. Xiao Buming. Kumalam ka lang. Mukhang inaantok lang ang matandang ito. Kailangan natin siyang bigyan ng kaunting pampagising. Kagalang-galang na nakatatanda. Maaari po bang bilisan ninyo ng kaunti? Basta papasukin ninyo lang ako. Ililibre ko kayo ng lumang alak ng espiritual na prutas. At makikipagkwentuhan pa ako sa inyo tungkol sa kahit anong bagay. Aba, kababayan pala kita. Bakit hindi mo agad sinabi? Sumasakit ang ulo ko sa pakikinig sa formal na pananalita na iyon. Huwag mo nang tingnan ang mga walang kwentang bagay na iyon. Para lang sa mga tangang nag-end sa'yo ang mga iyon. Sumunod ka sa akin. Ito ang tunay na kayamanan. Isang sinaunang bagay na ginagamit ko lang na pangkalso sa paa ng lamesa rito. Pangkalso sa paa ng lamesa. Kagalang-galang na nakatatanda. Napakalaking pagsasayang naman ito ng mahalagang bagay. Aba, isang teknik sa antas ng lupa. Nakuha ko ito ng libre. Napakalaking swerte nito. Xiao Buming. Sa wakas ay nahanap din kita. Nagwawala na ang pulang apoy na leon. Nagsusunog na ito ngayon sa buong bundok. Kasama ni Penatandang Wang ang kanyang mga tauhan para patayin ito. Pangalawang nakatatandang kapatid na babae. Ang pulang apoy na leon. Hindi ba't ito ang pinakamaamong banal na hayop? Paano ito magwawala ng ganyan? Bilisan mo at pumunta ka na roon. Nabalitaan kong marunong ka nang magsalita sa mga hayop. Ngayon, ikaw na lang ang makakapagligtas sa kanya. Qian, huminto ka. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagbangga, dadalhin ni Penatandang Wang ang mga tao niya para patayin ka. Kapatid na Su, huwag kang mataranta. Naiinis lang to sa loob niya kaya nagkakaganyan. Hindi talaga siya nababaliw. Hoy bro, paalala ko lang sa iyo ah. Huwag mo nang pakialaman ang gulo na to. Hindi mo to kakayanin. Naglalandi lang naman to, di ba? Eksaktong ganyan din ang pusa ko kapag naglalandi. Xiao Buming, umurong kabilis. Wala na siyang kinikilala ngayon. Hoy bro, ano bang ginagawa mo? Ang laki mong leon. Tapos nangangatngat ka lang ng alambre dito. Hindi ba sumasakit ang ngipin mo? Ako na ang nahihiya para sa iyo. Nabalitaan ko lang kanina. May bagong magandang chicks na dumating sa kabilang bundok. Ang lambot ng balahibo niya, parang seda. Ilalaga ka talaga ng matandang Wang na iyon. Sa kabilang buhay ka na lang maghahanap ng asawa. Mamayang hapon, isasama kita sa isang blind date. Kaya ngayon, bumalik ka na sa hawla at magpakabait. Sumunod talaga siya sa iyo. Ano bang sinabi mo sa kanya kanina? Wala naman. Hinaplos ko lang ang balahibo niya. At binulahan ko lang ng kaunti. Nambobola ka pa talaga ah. Ang galing mong magyabang at manguto. Walang kapantay kahit dito sa mundo ng mga immortal. Kapatid na Xiao, napakalaki ng naitulong mo. Tiyak na sasabihin ko kay ama. Xiao Buming. Pangalawang binibining Su. Huwag na tayong magkwentuhan. Xiao Buming. Inakusahan ka ni Penatandang Wang ng pagpasok ng walang pahintulot sa ipinagbabawal na lugar. At pagnanakaw ng ipinagbabawal na aklat sa Bavilyong Zangjing. May matibay kaming ebidensya. Wang Meng. Gawa-gawa lang ang mga paratang mo. May opisyal na utos ba kayo? Huwag ka ng maraming satsat. Kung nagnakaw ka nga o hindi, malalaman natin kapag kinapapan ka namin. Bata, mukhang mabubuking na tayo ngayon. Patay tayo. Kapag nahanap nila ang manual ng sining, katapusan na ng buhay ko. Huwag kang praning. Ipapakita ko sa iyo ang isang mahika.
Ito. Paano nangyari to? Malinaw kong nakitang itinago mo iyon sa dibdib mo. Tapos na ba kayong maghanap? May mga patakaran ang sekta. Ang ginawa ninyo ay pang-aapi at pagkapap ng walang ebidensya. Pagkain ko ang buto ng manok na to. Gusto mo rin ba itong kumpiskahin? Si Yao Buming, naghahanap ka ba ng gulo? Koponan ng pagpapatupad ng batas. Hulihin ninyo siya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Kalulutas lang ni si Yao Buming sa panganib ng nagwawalang leon na tiyayan. Isang malaking karangalan at tulong ito. Direktang alagad na Su. Nagnakaw siya ng ipinagbabawal na aklat. Hindi pa siya ganap na malinis sa hinala. Simula ngayon, opisyal nang itinalaga si Xiao Buming bilang tagapayo ko sa mga espiritual na alagang hayop. May kapangyarihan siyang magpatrolya sa buong bundok. Ako ang mananagot kung may mangyaring masama. Wang Meng, ipipilit mo pa rin ba to? Sige, panalo ka ngayon. Xiao Buming. Sisingilin natin ang utang na to pagkatapos. Hawak ko na ang titulong konsultant na to. Tamang-tama para pumunta sa hardin ng mga espiritual na halaman. At makakupit ng isang prutas ng pagbuo ng pundasyon para matikman. Xiao Buming. Huwag kang masyadong magalak, bro. Yung Chu Tianxing na nasa piitan. Gusto magpakamatay ng lokong iyon. Pinipilit niyang magpahatid ng mensahe sa akin. Gusto ka raw niyang makita sa huling pagkakataon. Gusto akong makita ni Chu Tianxing. Hindi ba naghihintay lang ng parusa ang lokong si Chu Tianxing? Hindi ba naghihintay lang ng parusa ang lokong si Chu Tianxing? Bakit gusto niya akong makita? Bata, mukhang hindi ito pagsisisi, baka gusto ka lang niyang bigyan ng regalo sa pagkikita. Tara, tingnan natin kung anong kalokohan ang binabalak niya. Chu Tianxing, balita ko gusto mo nang wakasan ang buhay mo. Xiao Buming, tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Ayokong mamatay sa loob ng kulungan. Pakiusap, iwi mo ako sa bayan ko. Gusto kong mailibing sa ilalim ng baluktot na puno sa pasukan ng nayon. Bata, huwag kang makinig sa kalokohan ng bastardo na to. May naamoy akong masamang enerhiya sa kanya. Kung alam mo lang nahahantong ito sa ganito, sana hindi mo na ginawa noong una pa lang. Wala naman talaga akong balak makialam sa mga ginagawa mo. Sumama ka na sa aking mamatay. Paano? Paano nangyari to? Sa ganyang antas, gusto pa niyang mang-ambush, hindi pa nga ako kumikilos, tepok na siya. Sa panahon ngayon, kahit ang mga kontrabida ay wala ng delikadesa. Nakikipagsabuatan si Penatandang Wang sa kulto ng demonyong dugo. Hindi lang ito simpleng korupsyon. Tiyak na may mas malalim pa siyang balak. Ibebenta niya ang buong sekta. Xiao Buming. Masyadong malalim ang inimbestigahan mo, dahil gusto mo namang makipag-usap kay Chu Tianxing. Samahan mo na siyang mamatay dito sa piitan. Buwisit, kahit isang minutong kapayapaan ayaw akong bigyan ng buhay na to. Lagot, may lason at selyo ang usok na to. Hindi man lang ako makatakas. Bata, kumapit ka lang. Ang lasong usok na to ay ginawa para sirain ang pundasyon mo. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, pareho tayong mamamatay dito. Sa nakaraan kong buhay, nakayanan kong ang hindi matulog ng 3 linggo. Ang kaunting lason na to ay parang libreng paglilinis lang ng baga. Sining ng siyam na pag-ikot ng paglamon sa langit. Higupin. Grabe, ang baga mo ay kayang sumira ng 3 bomba ng hangin. Nagawa niya talagang higupin ang lasong usok na parang gamot. Xiao Buming. Kapag pumasok ang lasong usok na to sa iyong buto, kahit na immortal ay magiging luson na nana. Penatandang Wang. Bigo ang plano mong patahimikin ako. Ngayon, ipatutupad ko ang hustisya ng langit at tatapusin na kita. Ikapitong antas ng Ki-refining, halimaw ka. Ito ang tinatawag na pagbawi sa mga utang sa atin. Tara, mag-ulat tayo sa boss. Sunod-sunod na nanggugulo ang kulto ng demonyong dugo sa mga ari-arian ng ating sekta sa hangganan. Tiyak na may nagbunyag ng ruta ng ating patrolya mula sa loob. Pinuno ng sekta, ang problema ay wala sa hangganan, kundi nasa mga taong nakapaligid sa inyo.
Nangahas talaga si Penatandang Wang na makipag-ugnayan sa kaaway. Pinuno ng sekta, hindi lang ito simpleng pagtataksil. Gusto niyang gamitin ang buong sekta para sa sarili niyang kapakanan. Iminumungkahi kong imbestigahan agad ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Penatandang Wang. Suriin ang lahat na walang ititira kahit isang kusing. Gusto mong galawin ang mga ari-arian ni Penatandang Wang. Isa siya sa mga nagtatag ng sektang ito. Hawak niya ang 30% ng dibidendo ng espiritual na ugat. Kapag ginalaw mo siya, maaaring gumuho ang buong sekta. Bakit mo iniisip na makikinig ako sa isang baguhang tulad mo? CJ, trabaho na. Xiao Buming, anong ginagawa mo? Ang mga kayamanang nakuha namin gamit ang sarili naming kakayahan. Bakit kailangan pa naming iulat sa iyo? Aking kasamahan sa sekta. Ito ang tinatawag na pagiging malinaw ng pinagmulan. Ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Penatandang Wang. Marami sa mga ito ang hindi malinaw ang pinagmulan kamakailan. Para hindi mapagbintangan ang lahat. Ang pag-ulat ang pinakamainam na paraan. Sa tingin ko, gusto mo lang kaming pagnakawan. Ikaw na may apelidong Xiao. Sinisira mo ang kabuhayan ng lahat. Ay, bakit ka nagmamadali? May itinatago ka, no? Kung wala namang maruming pera sa bulsa mo, bakit ka matatakot sa investigasyon ko? Kung hindi kayo makikipagtulungan, mapipilitan akong halungkatin ang buong ari-arian ng pamilya ni Penatandang Wang. Xiao Buming, ang ginawa mong iyon ay naging sanhi ng matinding kaguluhan sa panig ni Penatandang Wang. Para kumalma ang sitwasyon, pumasok ka muna sa lawa ng espiritu at mag-meditate ng 3 araw. Para umiwas sa gulo, isipin mo na lang na binibigyan kita ng bakasyon. Naiintindihan ko. Ang tawag dito ay atras muna bago buwelta. Salamat sa pag-aalaga, leader ng sekta. Tinatanggap ko ang bakasyong ito. Naku, Daji. Bakit parang may nakatagong mabangis na nilalang sa lawang ito? Hijo, sa wakas ay nakapasok ka rin. Taga saan ka ba? May sarili ba kayong lupa? Mais ba o kamote ang tinatanim nyo? Kumusta naman ang kalusugan ng tatay at nanay mo? Matandang senior. Nakikipagkwentuhan ka ba sa akin? O nag-imbestiga ng census? Lagot na. Mukhang nabaliw na ang taong ito sa sobrang tagal na pagkakakulong. 500 taon na akong nakakulong dito. Wala man lang makausap. Hijo, pamilyar sa akin ang punto ng pananalita mo. Samahan mo akong magkwentuhan ng 3 araw at 3 gabi. Huwag mo munang isiping umalis. 3 araw at 3 gabi. Senior, hindi ito bakasyon, ah. Dito, ako ang masusunod. Sabihin mo nga, kumusta na ang tabing na puno sa may pasukan ng nayon nyo? Ngayong taon. Senior, luwagan mo muna ang hawak mo. Kukwentuhan kita, pero kailangan kong ipakita sa iyo ang tamang daan. Senior, kailangan mong baguhin ang pananaw mo. Nakalubog ka rito ng 500 taon nang walang dumadalaw. Pagsasayang lang ng oras yan. Ginagawa ka lang palamuti ng sekta. Pagkatapos gamitin ay itatapon ka lang sa tabi. Naku naman. Kaya pala lalo akong sumasama ang loob habang tumatagal. Sayang lang pala ang mga taon na tiniis ko rito. Baguhin natin ang pamumuhay dito sa lawa ng espiritu. Huwag ka nang maging tagabantay ng pinto. Ikaw na ang dekano. Sa susunod, kung sino man ang gustong maligo rito, kailangan muna silang magbigay galang sa iyo. Iyan ang may class. Dekano. Pwede akong maging dekano. Ayos. Ayos na ayos. Mas magandang pakinggan ang titulong iyan. Kaysa sa nakababad lang dito sa lawa. Hijo. Dahil sa pagtawag mo sa akin na dekano, ibibigay ko sa iyo ang orihinal na enerhiyang ito. Paglabas mo, siguraduhin mong totoo ang titulong dekano na ito, ah. Ayoko nang maging alipin dito. Huwag kang mag-alala, dekano. Aayusin ko ang bagay na ito para sa iyo. Naku. Delikado talaga ang naging negosasyong ito. Bata, parang sasabog na ang dantian mo. Mag-breakthrough.
Xiao Buming, gusto mo akong imbestigahan. Ngayong araw, kukunin ko muna ang buhay mo. Ang lawa ng espiritu na ito. Ang siyang magiging libingan mo. Kilos. Habang nagbe-breakthrough siya. Durugin ang kanyang mga meridian. Para mamatay siyang walang maiiwang buong katawan. Naku naman, 500 taon na. Sa wakas ay maihahatid ko na sa huling hantungan ang aking kapatid. Sapat na ang enerhiyang espiritual. Lalabas na ako sa pag-ensayo. Pinilit mo talagang mag-foundation establishment sa ilalim ng lawa ng espiritu. Matandang Wang. Kayong mga taong ito. Sayang lang ang effort. Tatakbo ang buwisit na to. Bata, bilisan mo, pigilan mo siya. Kapatid na Xiao, ang presensya ng kapangyarihan mo. Masolido pa kaysa sa akin. Ang 17 tindahan ng gamot sa ilalim ng pangalan ni Penatandang Wang ay maihinala ng money laundering. Ito ang utos ng pag-audit. Hindi pa napapatunayang nagkasala si Penatandang Wang. Ito ang utos ng pagsasara na nilagdaan mismo ng sektang pinuno. Ngayon din, ipasara agad ang mga ito. Putulin ang daloy ng pera ng buwisit na iyan. Tingnan natin kung saan siya kukuha ng pambili ng gamot. Xiao Buming. Dudurugin ko ang mga buto mo at ikakalat ang abo mo. Penatandang Wang. Ito ang kapsula ng demonyong dugo. Lunukin mo ito. Agad na aabot sa antas ng Golden Core ang lakas mo. Ang posisyon ng sektang pinuno ay mapapasa iyo na. Basta't mapapatay ko ang hayop na yan. Ano naman kung maging demonyo ako? Napakalakas na kapangyarihan. Xiao Buming. Humanda ka. Xiao Buming. Ikaw na basurang galing lang sa labas ng sekta. Anong karapatan mong ipasara ang negosyo ng pamilya namin? Pinaghirapan yan ng pamilya Wang sa loob ng maraming henerasyon. Tanggalin mo agad ang selyo. Tama. Tanggalin yan. Kung hindi, gigibain namin ang arena ng pagsasanay na ito ngayon din. Mga kasama, bulok na ang mga libro ng pamilya Wang. Matagal na ninyong nilalabag ng patago ang mga patakaran ng sekta. Ngayon ang oras ng pagtutuos. Ang sinumang hindi sumang-ayon, ay ituring na lang ang sarili na walang karapatang manatili rito. Ano? Anong karapatan mong sabihing wala kaming karapatan? Mga immortal kami. Ibig sabihin, gusto ninyong masibak ha? Naku naman, ano bang ipinagpuputok ng batch ninyo rito? Nabulabog ng mga buwisit na ito ang pagtulog ko sa tanghali. Lumuhod kayo at magmuni-muni. Daji. Maganda ang pagkontrol mo sa sitwasyon. Kung sino ang maingay, siya ang paluluhurin. May malaking problema. May balita mula sa gwardya sa hangganan. Nagtitipon-tipon ang mga kampo ng demonyong dugo sa ilog Chishui. May nakakita kay Penatandang Wang na pumasok sa kampo ng mga demonyo. Para nga lang maisalba ang sarili, ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa sa iba. Gulo ang isip ng mga tao sa sekta ngayon. Pinapatawag ng aking ama ang lahat ng pinuno ng mga bundok para sa isang agarang pagpupulong. Sumama ka na sa akin, bilis. Ama, ano pong nangyari sa inyo? Ito ang laso ng demonyong dugo. Kailangang may pisikal na kontak bago malason. Mukhang hindi lang may traidor sa bulwagang ito, kundi may mga mapanlinlang na nilalang din. Manahimik kayong lahat. Nasa bingit ng kamatayan ang sekta ngayon, huwag na kayong mag-away-away sa loob. Ikaw na isang bagong salta sa foundation establishment, anong karapatan mong makialam? Dahil ako ang itinalagang tagapayo ng sektang pinuno. Ikaw na isang bagong salta sa foundation establishment. Anong karapatan mong makialam? Dahil ako ang itinalagang tagapayo ng sektang pinuno. Ito ang plano ng pag-aksyon. Ngayon, kumilos tayo ayon sa sinabi ko. Ang sino mang hindi sumunod, pagkatapos nating talunin ang demonyong dugo, ikaw ang una kong palalayasin.
Sundin ang sinabi niya. Hindi kailanman nagkamali si kapatid na Xiao. Daji. Magaling talagang humanap ng butas ang mga buwisit na ito. Ito ang kahinaan sa depensa ng sekta. Hala! May 3 daanan. Nakaamoy ako ng enerhiyang demonyo. Umaalingaso talaga sa ilong ko. Ikaw ang bahala sa pag-amoy. Huwag na huwag mong hahayaang may makalusot. Erbay, lumipad ka sa langit at bantayan mo ang mga galaw sa itaas para sa akin. Dekano, ihanda mo ang kidlat. Magsasagawa tayo ng isang tumpak na pag-atake. CJ! Dekano, bibigyan ko ngayon ang mga batang ito ng kultong demonyo. Ng isang matinding leksyon. Dekano, may trabaho na. Pasabugin sila. Chu Chansing. Ikaw na buwisit ka, nakalabas ka pa pala ulit. Lagot na. Binago ng kultong demonyo ang katawan ng taong ito. Mas masama at mapanganib pa siya kaysa noong bago siya mamatay. Erbay, lumipad ka pataas ng mabilis. Wala nang pakialam sa buhay niya ang taong ito. Aray ko po. Ang buwisit na ito. Gusto pang sabunutan ang balahibo ko. Harangan mo para kay Erbay. Pigilan mo siya. Huwag mo siyang patakasin. Masyado nang nilamon ng kadiliman ang buhay niya. Huwag mo nang itira. Sining ng paglamon sa langit. Ang buong katawan mo ay puno ng masamang enerhiya. Lilinisin ko iyan para sa iyo ngayon. Espiritu ng matandang kilin, supilin siya. Xiao Buming. Sa huli, ako ay hindi talaga nanalo laban sa tadhana. Ang aking bayan ay nasa nayon ng Hexi. Mayroon akong matandang ina doon. Pakiusap. Bigyan mo siya ng kaunting perang pantulong. Hala! Ngayon lang nagsalita ng matino ang taong ito bago mamatay. Bakit hindi mo pa ito ginawa noon pa? Pagkatapos ng laban na ito, ako mismo ang maghahatid nito. Kapatid na Xiao. Nababaliw na ang matandang hukluban na si Penatandang Wang. Kasama niya ang kulto ng dugo. Nagbukas sila ng lihim na daan mula sa loob ng sekta. Bumagsak na ang timog na pintuan. Nagtrador ang sarili nating mga tauhan. At nakapasok na naman ang mga nasa labas. Mukhang kailangan na natin itong tapusin ngayon. Ako mismo ang sisingil sa utang na ito sa iyo. Grabe. Sabi ko na nga ba, hindi tama ang pinagmulan ng kapangyarihang demonyong ito. Nasa ilalim lang pala ng kili-kili ang kahinaan niya. Bata, iyon ang kanyang kahinaan. Kailangan mo siyang patamaan doon agad para matapos na. Mga langgam lang sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Nangangahas pa kayong magsalita tungkol sa batas ng langit. Mamatay kayo. Sukinyo, pamunuan mo ang pag-atake sa harap para pigilan siya. Sulin, bantayan mo ang gilid at harangan ang kanyang daan patakas. Naiintindihan namin. Kapatid na Xiao. Kami na ang bahala rito. Ngayon na. Daji, patigilin mo siya para sa akin. Tigil. Matandang Wang. Katapusan na ng buhay mo. Xiao Buming. Akala mo ba nanalo ka na? Dumating na ang pinuno ng kulto. Walang makakataka sa inyo. Lagot na. Bago mamatay ang lokong ito. Tumawag pa pala ng backup na Big Boss.
Ang pinuno ng sekta na nasa yugto ng pagbabagong Diyos. Mukhang mahirap ang laban na ito, ah. Mula sa araw na ito, ang buong sekta ay papasok sa panahon ng pagbabago. Lahat ng maruming pera sa ilalim ng mga natitirang tauhan ni Penatandang Wang ay kukumpiskahin. At lahat ng ito ay ililipat sa pampublikong pondo ng sekta. Ginoong Xiao, ang mga libro ng pamilya Wang sa nakalipas na 500 taon ay masyadong magulo. Hindi talaga matapos-tapos suriin. Kapatid na Xiao, napakahusay talaga ng kakayahan mong mag-audit ng mga libro. Ang mga nanggugulong miyembro ng pamilya Wang ngayon ay hindi man lang makaimik. Sulin, magsama ka ng mga tao at sumunod sa akin sa likod ng bundok. Puntahan natin at tingnan ang mga itinagong kayamanan ng matandang kurakot na iyon. Grabe, kaya pala palala ng palala ang sekta natin taon-taon. Dito pala ang ugat ng problema. Lihim na gumawa ng kuweba si Penatandang Wang sa ugat ng espiritual na enerhiya ng sekta. 500 taon siyang nagnanakaw doon. Kaya naman pala ang nakukuhang espiritual na bato ng mga alagad ay paunti ng paunti taon-taon. Ito ba ang tinatawag niyang katapatan? Isa lang siyang anay. Dapat matigil na agad ang ganitong gawain. Ipapamahagi ko ang mga benepisyong ito ng direkta sa lahat ng mga alagad. Mga kasama, simula ngayon, wala nang libreng pakain para sa lahat sa sektang Kingyun. Kung sino ang may ambag, doon ibibigay agad ang bahagi sa espiritual na enerhiya. Mabuhay si Ginoong Xiao. Matagal ko nang hindi nagugustuhan ang mga tamad na natutulog lang sa trabaho. Sa susunod, kung sinong magtangkang ginalaw si Ginoong Xiao, parang ginalaw na rin ang komisyon ko, lalabanan ko sila. Tingnan mo, ganyan makuha ang puso ng mga tao. Bata, mukhang matatag na talaga ang posisyon mo ngayon, ah. Noong mga araw na nalason ako, hindi ko akalain na may ayos ng batang ito ang sekta sa ganitong antas. Ang kakayahang ito ay ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Ama, ano po ang ibig ninyong sabihin? Pagod na ako. Plano ko nang magretiro sa likod ng bundok. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa sekta. Bata, tingnan mo dali, ano ang nakasulat sa bagay na ito? Ito ang daan patungo sa ipinagbabawal na lupain ng mundo ng mga immortal. Ang huling pagkakataon upang makuha ang pagmamay-ari ng batas ng langit. Grabe, napakalaking negosyo pala ng gustong gawin ng matandang kurakot na iyon. Daji, kung talagang makukuha natin ito, hindi ba tayo na ang masusunod? Bata, parang kakaiba ang pagkutitap ng pulang tuldok na ito, ah. Siya o Buming. Ibigay mo ang sinaunang banal na hayop at hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Pinuno, hindi ba nakakapanghina ng espiritual na lakas ang paggawa ng napakaraming clone? Sa tingin ko, puro palugi lang ang negosyo ng sekta ninyo nitong mga nakaraang taon. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at magsasara rin kayo. Grabe, ang daming ilusyon na ginawa ng lokong ito. Ano ito, magtatayo ba siya ng tiyangge rito? Mayabang na bata, malapit ka nang mamatay pero nagagawa mo pang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang kasunduan sa pagsuko na kararating ko lang isulat. Ang sekta ninyo ay walang ibang alam gawin kundi pumatay at magpadugo araw-araw, walang matinong trabaho. Sumapi na lang kayo sa sektang Kingyun ko at gagawin kitang pangalawang pinuno. Ano sa tingin mo? Ikaw, lakas ng loob mong bastusin ako. Ipinagbabawal na pormasyon ng dagat ng dugo, tunawin ang mundo. Sunugin sila. Kapatid na Xiao. Hindi natin kayang labanan ng direkta ang pormasyong ito. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang dugo ng mga alagad. Dahil gusto niyang ubusin tayo. Ibubunyag natin ang sikreto niya at sisirain ang kuta niya. Bata, ang pulang tuldok sa mapa ay kumikislap doon sa lumang hukay sa ipinagbabawal na lupain sa likod ng bundok. Suri, dalhin mo ang mga tao at umatras sa pormasyon ng panloob na imbakan. Pinuno, tara na. Grabe, 500 taon na akong nakatira rito, pero hindi ko alam na mailihim na silid pala rito. Hindi karaniwan ang amoy na ito, ah. Ang lock na ito ay napakahigpit, katulad ng lumang lock sa ancestral hall ng nayan namin. Bumukas ka. Ito, paano naging ipinagbabawal na lupain ng mundo ng mga immortal ito? Malinaw na isa itong silid ng accounting.
Sige na, wag mo na akong madaliin. Ang magulong librong ito ay libong taon nang may utang. Araw-araw na lang ay humihingi ng benepisyo, hindi niyo ba ako hahayaang huminga man lang? Ginoo, nagtutuos po ba kayo ng mga libro? May dumating na naman bang naniningil ng utang o nang hihingi lang? Sinasabi ko sa iyo, ang pangkalahatang libro ng Batas ng Langit ay matagal ng magulo, kahit sino pa ang dumating ay walang magagawa. Grabe, ang Batas ng Langit pala ay isang matandang accountant na nag-o-overtime araw-araw. Bro, huwag kang mag-alala, nakahawak na rin ako ng mga libro noon. Pag-usapan natin ito. Sabi mo nakahawak ka na ng mga libro. Bibigyan kita ng isang pagsubok. Ang librong ito ay libong taon nang walang nangangahas na humawak. Ang mga may matataas na posisyon ay kumukuha lang ng benepisyo araw-araw nang walang ginagawa. Kung talagang may kakayahan ka, nangangahas ka bang tulungan akong ayusin muli ang magulong librong ito? Bata, hindi ito isang laro lang, ah. Kapag hinawakan mo ang pulang panulat na iyan, habang buhay ka nang makatali sa magulong sitwasyong ito. Grabe naman. Ang mga account na ito ay hindi naayos sa loob ng libu-libong taon, kaya hindi katakataka na ang mga benepisyo ay napunta lahat sa mga may matataas na kapangyarihan. Nakuha nila lahat ng malinis at walang natira kahit katiting para sa mga nasa ibaba. Alam mo naman, sa mga nakaraang taon, ang mga malalaking tao na iyon ay palaging humihingi ng mga benepisyo araw-araw. Sino ba ang nag-aalala kung nagugutom ang mga nasa ibaba? 5,000 taon na at walang sinuman ang gustong kumuha nito ng tapat. Bro, ang account na ito ay hindi sa hindi maayos, kundi walang sinuman ang talagang nakikinig sa akin. Bawasan muna natin ang kwota ng mga taong walang silbi na nakaupo lang sa pwesto. At ipamahagi ang mga benepisyo sa mga nasa ibaba. Bakit hindi ko naisip iyon? Basta't binawasan natin ang kwota ng malalaking pamilyang iyon, maaayos na ang account na ito. Simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa pangkalahatang account ng Batas ng Langit. Tinatanggap ko. Simula ngayon, ako na ang mamamahala sa mga account ng mundo ng mga immortal. Bata, bilisan mo. Tingnan mo ang bastardo ng sekta ng Huitma na iyon, sinisira niya ang ating tarangkahan sa labas. Nahanap ko na. Ang pinuno ng sekta ng Huitma. Antas ng kultibasyon. Yugto ng haki. Bro, hindi ko pa nakikita ang ganitong laro, ay demote natin ang matandang ito. Masyado pang madali para sa kanya ang mademote. Tara na, isusulat ko ulit ang account na ito para sa iyo. Siya o Buming. Kapag napino ko na ang bundok king yun na ito, ang mga banal na hayop at mga ugat ng espiritu ay mapupunta lahat sa aking sekta ng Huitma. Ibigay mo sa akin. Ang aking. Nasaan ang aking kultibasyon? Nasaan ang aking kapangyarihang mahika? Nasaan ang aking kultibasyon sa yugto ng Hakid? Ito. Ito ba ang demonyo na gustong pumino sa atin kanina? Grabe naman. Hindi ba isa lang itong mortal na matanda na may hawak na sirang kutsilyo? Isang pagkakamali lang. Lahat ng ito ay pagkakamali. Ang totoo, naparito ako para sumuko. Kapatid Naksiao, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Mga kasamahan sa sekta. Oras na para maningil. Oras na para maglabas ng galit. Ang account na ito. Itatala ko ito para sa inyo. Aray. Huwag niyo na akong saktan. Wala na nga akong kultibasyon. Bakit niyo pa rin ako pinapahirapan? Noong sinubukan mong gamitin ang White Heights Tiras para patayin ang buong sekta namin. Ito ang karma mo. Sige na. Iwanan niyo siya ng kaunting hininga. Itapon siya sa minahan para magtrabaho. Bata. Maayos ang pag-aasikaso mo sa mga natira. Mga kasamahan sa sekta. Simula ngayon, ang sektang Kinyon ay opisyal nang magbubukas ng pinto nito. Ipinapahayag ko, lahat ay may bahagi. Bawat isa ay may kasiguruhan. Basta't may nagawa kayong mabuti. Sapat ang mga benepisyo. Su Qingyu, ikaw ang mamamahala sa mga panlabas na usapin. Su Lin,
Ikaw ang mamamahala sa mga panloob na patakaran. Ang mga hindi susunod, direktang paalisin. Kapatid na Xiao, kapag marami ang mga espiritong bato, bababa ng husto ang halaga nito. Ang lahat ay nagsisikap sa saradong pagsasanay para makakuha ng mga benepisyo. Ito ang tinatawag na kapag tumaas ang tubig, sumasabay ang bangka. Hayaan silang magpaligsahan para magkaroon ng kita ang sekta. Huwag niyo akong pigilan. Kaya ko pang mag-ensayo ng 500 beses pa. Para sa bonus sa katapusan ng taon. Bilis, bigyan mo ako ng 2 espiritong bato. Kaya ko pang kumapit ng kaunti pa. Bata, masama ito. Sumabog na naman ang butas doon sa langit. Mukhang malaki ang darating ngayon. Ito ay... Nandito na naman para maningil ng utang. Mukhang bigatin ang mga lokong ito, Gusto nilang sumugod ng pilit. Gagawa muna ako ng pader para harangan sila. Xiao Buming. Gaano katagal kaya ng pader na ito? Hindi biro ang kalaban. Hanggat nakikinig pa sa akin ang pulang pluma na ito, hindi babagsak ang pader na ito. Nagpadala ang kabilang panig ng isang malaking pugita na may mahahabang galamay para mag-espiya, bro. Gutom. Gutom na ako. Napakalayo ng tinakbo ko sa daan. Wala man lang akong nakain na mainit na pagkain. Bakit parang may buhangin sa bibig ang espiritong enerhiya sa bulok na lugar na ito? Grabe. Kababayan ko pala ito. Anong kababayan? Ginagawa lang alipin ng mga Diyos na iyon ang lokong ito. Pinalabas lang talaga para mag-espiya. Daji, ihanda ang kaldero. Bigyan natin ng espesyal na salubong ang bisitang ito na galing sa malayo. Mga kasama, ito ang tinatawag na diplomasya muna bago ang dahas. Kaibigan, tikman mo ito. Bersyon ng hulatang sa mundo ng mga immortal. Mapula ang sabaw at talagang masarap ang lasa. Siguradong mawawala ang pagod mo pagkatapos inumin ito. Napakasarap. May sipa ang lasa nito. Hindi na ako lalaban. Susuko na ako sa inyo. Kapatid na Xiao, ginagawa mo talagang negosyo ang isang pananakop ng dayuhang kalaban. At ginawa itong isang negosyo. Hanggat tama ang mga benepisyo. Walang bagay na hindi mapag-usapan. Ito, ano ang nakasulat dito? Hugh, inihaw na manok. Hugh, Daji. Hindi ka naman talaga isang pusa ng swerte. Ikaw ang master key na ginagamit ng makalangit na dao para reset ang lahat. Patay. Masusunog na ang mga libro ng utang. Masusunog ng tuluyan. Lahat ng tao at hayop sa mundong ito ng mga immortal ay mabubura at babalik sa simula. Pigilan mo. Masusunog ng tuluyan. Mawawala ang lahat ng tao at hayop sa mundong ito ng mga immortal. Maliban na lang kung isakripisyo natin si Daji na siyang Master Key para harangan ito. Para pansamantalang mapatay ang apoy na ito. Ano ka mo? Gusto mong ako ang magbara sa butas na iyan? Sira ka ba? Bakit hindi ang sarili mo ang gamitin mo para magbara doon? Magbara sa butas. Huwag mo nang pangarapin. Ang bulok na librong ito. Hindi ko na aayusin. Bakit kailangang sunugin at simulan muli ang lahat dahil lang hindi maayos ang mga libro? Bakit kapag hindi gumana ang mga patakaran, ang mga nasa ibaba ang kailangang magsakripisyo? Ang lumang sistemang ito ay isa lamang malaking kalokohan. Kapatid na Xiao, ano ang gagawin mo? Isusulat kong muli ang librong ito. Mula sa simula. Sining ng siyam na pag-ikot ng paglamon sa langit. Ipunin ang enerhiya para suportahan ang ilalim. Makinig ang buong sekta. Ipahiram ninyo sa akin ang inyong lakas. Gusto kong ipagpatuloy ang listahang ito. Nang maayos at walang sablay. Ang listahang ito ay tuloy na. Mula ngayon, ang pulang panulat ng pangkalahatang listahan na ito ay ibinibigay ko na sa iyo. Bagong patakaran. Ako ang magtatakda. Unang patakaran. Bawal gamitin ang buhay para punan ang listahan. Pangalawang patakaran. Ang mga biyaya ay hahatiin base sa ambag. Walang sinumang makakakuha ng libre ng walang ginagawa. Ganyan ang usapan. Bata, huwag ka munang matulog.
Hindi ko pa nakikita ang sinasabi mong biyaya, bro. Bakit hindi pa dumarating ang inihaw na manok ng dao ko ngayon? Huwag kang mainip. Utang muna yan. Babawi na lang ako sa iyo mamaya. Umuulan na. Sino yan? Hindi mo ba alam na oras ko ng pahinga ngayon? Xiao Buming, binago mo ang pangkalahatang listahan nang walang pahintulot at binawasan ang bahagi ng malalaking pamilya. Pinaghihinalaan ka ng pangungupit sa mga biyaya ng mundong ito. Pangungupit. Inayos ko lang naman ang magulong listahang ito. Ang pagsusuri ng mga nasa itaas ay hindi kailanman nakikinig sa paliwanag. Simula ngayon, lahat ng labis na biyaya ng sektang Qingyun ay kukumpiskahin. Bata, iligtas mo ako. Gusto ng taong ito na burahin ang pangalan ko sa listahan. Anak ng... Ano nang karapatan mong galawin ang mga tao ko? Bata, delikado to. Hindi siya ordinaryong tagasuri, dala niya ang agimat ng pagsunog ng mundo. Agimat ng pagsunog ng mundo. Kapag binuksan niya ang agimat na iyan, matutupok sa apoy at magiging abo ang buong mundo ng mga immortal. Pigilan mo siya bilis. Ang dalawang pagkakakilanlan na ito na nilikha ng labag sa batas ay ibabalik ko para parusahan ng mabigat na trabaho. Kapatid na Xiao, hinihigop ng kadenang ito ang aking kaluluwa. Kagalang-galang na tagasuri. Lumabag po kayo sa patakaran. Nais mong galawin ang mga tao ko nang hindi dumadaan sa akin na tagahawak ng panulat. Pasensya na, hindi ka makakapasok kung wala ang permit na ito. Ang mga dayuhang tagasuri na pilit pumapasok ng walang patunay ay dapat munang magbayad ng 5 milyong pinakamataas na uri ng Spirit Stone bago papasukin. Mawasak. Nangahas kang magtayo ng sariling harang para harangin ang opisyal ng itaas. Ano ang tinitingin-tingin mo, gusto mong pumasok at manghuli ng hindi nagbabayad, alam mo ba ang patakaran sa lugar na ito? Sanay ka ba sa libre, napakakapal naman ng mukha mong ungas ka. Ang pagpasok ng pilit ng walang bayad ay tinatawag naming pagnanakaw dito. Hindi kita isinumbong sa pang-aabuso, pinagbigyan ko lang ang mga nasa itaas. Ulitin natin ang buong mundo mula sa simula. Xiao Buming, maglaho ka kasama ng magulong listahang ito. Dahil gusto mong daanin sa dahas, gagawa ako ng permanenteng buhol para sa iyo. Nagawa mo akong harangin sa listahan gamit ang ganyang mumurahing trick. Palamigin niyo po ang inyong ulo, mahal na opisyal. Masyadong nakakasira ng samahan ang ganitong gulo. Palaki na ng palaki ang negosyo natin. Gusto ko sanang pag-usapan natin kung paano ang magiging hatian natin sa susunod. Tama, napakamasunurin sa patakaran ng bata naming si Xiao. Tuloy po kayo sa loob, kagalang-galang na opisyal, ipaghahanda ko kayo ng masarap na pagkain. Ito ang alak na pamana pa ng aming mga ninuno. Isang tagay lang, siguradong giginhawa ang pakiramdam mo. Inilaan talaga ito para sa mga importanteng bisita na nag-iinspeksyon mula sa itaas. Bata, laway ko kaya yan kaninang umaga na hinaluan ng tubig. Talagang hindi ka takot na maparusahan, no? Tumahimik ka, diskarte to para mapalapit sa kanya gamit ang alak. Habang kampante siya, kunin mo agad ang kayamanan na dala niya. Naku, nabisto na tayo. Alam ko na ang nawawalang susi sa pangkalahatang listahang ito. Ay nasa iyo lang pala. Mahal na opisyal, ang pusang ito ay isang alagang hayop na hindi nakatala sa listahan. Pwede pa naman natin itong pag-usapan. Pag-usapan, dahil nahanap kita, ang trabaho ko ay nag-upgrade na mula sa pag-audit patungo sa paniningil.
Ang maliit na mundong ito ay nagawa pang magtago ng banal na ubod ng simula. Xiao Buming, hindi lang ito ang pangunahing susi sa listahang ito. Kundi ito rin ang tanging susi para muling buksan ang libo-libong inabandonang mundo. Ang mapunta ito sa mga kamay mo ay isang malaking pagsasayang. Napakatigas ng ulo mong matanda ka. Anong banal na ubod, isa lang akong pusang mahilig kumain ng inihaw na manok. Walang magandang mangyayari sa akin kapag hinuli mo ako. Mahal na opisyal. Dahil dinala mo na rin lang sa puntong ito ang usapan. Hindi na rin ako arte pa. Bitawan mo ang pusa ko. Bitawan mo ang pusa ko. Sa mundong ito, ako ang batas. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Kapatid na Xiao. Bata, wag mo na akong intindihin. Gusto akong iuwi ng damuhong ito para gawing piyesa. Bilis, gamitin mo na ang huling teknik na itinuro ko sa iyo. Sunugin mo na ng tuluyan ang librong ito ng mga account. Ang pinakamasamang mangyayari lang naman ay sabay-sabay tayong lahat na mawawala. Wala siyang lakas ng loob na gawin iyan. Kapag sinunog ang librong ito, ang libo-libong buhay na nilalang, kasama na siya mismo, ay agad na maglalaho sa wala. Kung kukunin mo ang pusa ko, ako mismo ang unang susunog sa librong ito. Isang guhit ko lang dito. Ang buong sansinukob at lahat ng mundo ay kailangang sumama sa akin sa hukay ngayon din. Nababaliw ka na ba? Pakikipagkamatayan na iyan. Kahit kamatayan ay hindi ko kinatatakutan. Matatakot pa ba akong sunugin ang bulok na librong ito para magsimula muli? Matagumpay ang pag-teleport. Ang mga tao mula sa punong tanggapan ay personal pa talagang sumalubong. Ayos ba ang paghatid ko sa iyo? Diretso kang binalik sa pinanggalingan mo. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Tanga! Ang tawag dyan ay taktikang pagpapalit. Akala mo nakauwi ka na. Pero ang totoo, nakakulong ka pa rin sa patibong ko. Napakalaking tanga mo talaga. Tingnan mo kung paano ko wawasakin ang bulok mong sombrero. Nangahas kang gumamit ng ilusyon para linlangin ang opisyal. Sining ng siyam na pag-ikot ng paglamon sa langit. Ihigupin ko ang lahat. Dahil ang kagalang-galang na opisyal mismo ang nagdala ng lahat ng kayamanan sa pinto ko. Hindi na ako mahihiyang tanggapin ito ng may ngiti. Antas ng huwad na dan. Basagin. Si Xiao Buming ay lihim na nagbago ng pangkalahatang account. At binihag ang tagasiyasat. Ihingi agad ng saklolo ang sugo na ito. Ikaw na rebeldeng si Xiao Buming. Lihim na nagbago ng pangkalahatang account. At lumaban sa pagsisiyasat. Ang lugar na ito ngayon ay magiging daan mo patungo sa kamatayan. Napakasama talaga ng batang si Xiao. Sa pagkakataong ito, may dala talaga silang malaking hukbo para maningil ng utang. Dahil hindi naman mapag-usapan ito ng maayos. Lalabanan namin kayo hanggang sa wala na kayong masingil na utang. Buong sekta, makinig sa utos at humanda sa pagharap sa kaaway. Makinig kayong lahat ng mga kasamahan. Ang mga opisyal sa itaas na gumagamit ng mga lumang patakaran para mang-api ay narito na. Hindi lang nila gustong agawin si Daji. Kundi gusto rin nilang bawiin ang lahat ng benepisyong mayroon tayo. Papayag ba kayo? Hindi kami papayag. Sinumang mangahas na umagaw sa mga benepisyo natin. Lalabanan natin sila hanggang kamatayan. Nangahas silang magnakaw ng pera sa mismong harapan ko. Itatala ko kayong lahat ngayon din. Lahat ng mga alagad ng sekta. May espesyal na pahintulot.
Hindi tatabla ng mga espada at sibat. Sapat na ang oras ng pagbilang hanggang 10. Nagbukas ka ng espesyal na pahintulot ng walang pahintulot. Inaabuso mo ang enerhiya ng lugar na ito. Ang tawag dito ay humira muna bago magbayad. Basta't mapapabagsak namin kayo sa loob ng 10 segundo. Tatanggapin ko ang utang na ito. Pumasok na kayo. Bata. Huwag kang magmadali. Mag-usap muna tayo. Ang mga mapanlinlang na paraan, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ay pawang mga ilusyon lamang. Humanda ka ng mamatay. Sandali lang, dakilang pinuno. Bago ka sumugod, gusto mo bang silipin muna ang liquidation documents ng V? Matatag ang ihi na parang bato. Paano naman mangyayari yon? Huwag mo munang itanggi. Tingnan mo ang tatak na yan. Sige, magsalita ka. Hindi ba yan ang selyo ng inyong Supreme Court para sa pagbura ng mga utang? Huwag mo nang titigan. Tunay ang tatak na yan. Noong 3 araw na nagseklusyon ako sa spiritual pool. Bukod sa pakikipagkwentuhan sa matandang kilin, binaligtad ko na rin ang mga lumang account ng VIC ninyo. Nangahas kang mag-imbestiga ng pribado hanggang sa di. Kung hindi ko inimbestigahan, hindi ko malalaman. Gulat na gulat ako, bossing, ang accounting ng inyong God Realm ay mas malala pa sa gawa ni Penatandang Wang. Ang mga boss sa God Realm na iyan. Palihim nilang kinurakot ang mga benepisyo mula sa 3,000 mortal na mundo. Para ibili ang sarili ng 900 mansyon at binawasan ng 40% ang ibabang mundo. Ito ang tinatawag na pagtatraidor at pagpapayaman sa sarili. Kaya naman pala paliit ng paliit ang year-end bonus namin taon-taon. Pumunta lang pala ang lahat sa mga mayayaman para pambili ng mga mansyon nila. Nagtataya ako ng buhay doon ng walang kahit anong benepisyo. Tapos kailangan ko pang mag-abono ng sarili kong spiritual energy. Sino ba ang may gusto sa basurang trabahong ito? Kayo na lang. Mga bro, nagre-recruit ang sektang King Yun ngayon. May benepisyo, sapat ang spiritual energy, at walang puyatan sa trabaho. Ito ang tinatawag na pagpili ng mas magandang mapapasukan. Lilipat na ako sa sektang King Yun, hindi ko na pagsisilbihan ang mga traidor na iyan. Tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat, ang panggugulo sa isipan ng mga tauhan ay isang krimeng may parusang kamatayan. Gusto mo akong patahimikin, huli na ang lahat. Matatag ko nang nakopya ang librong ito ng milyong beses at ipinamahagi sa hangin. Tinatawag ko itong AFI sa buong mundo. Ngayon, alam na ng buong mundo kung anong klaseng mga buwaya kayong mga namumuno. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Seryoso, sa pagkakataong ito, ang mismong malaking boss na ang dumating. Siya o Buming, isa kang natatanging tao. Ngunit kung paano isusulat ang librong ito ay hindi desisyon ng isang mababang tauhan. Ang mismong malaking boss na ang bumaba para patayin ang apoy. Sapat na ba ang kaguluhang ito? Ang pag-udyok ng mga mababang tauhan laban sa batas ng langit ay isa ng magulong kwenta na hindi na maaayos. Maganda nga ang pagkalkula mo sa librong ito, ngunit sa harap ng tunay na kapangyarihan, ito ay isang walang kwentang papel lamang. Ikaw na matandang bastardo. Nabuhay ka nga ng libo-libong taon pero marunong ka lang mang-api sa bata kong si Xiao. Kung matapang ka, sa akin ka lumaban. Dakilang pinuno, ang mga bagay sa pusang ito ay nahaluan na ng aura ng batang ito at nagulo na ang mga talaan. Booming, ginamit mo ang mga bagay sa pusang ito para baguhin ang kabuang talaan ng langit para lang makahanap ng paraan para mabuhay. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay.
Si Daji ang susi na nawawala sa kabuuang talaang ito. Dahil gusto mo siyang protektahan, gamitin mo ang buhay mo para punan ang kakulangang ito. Maging susi ka at bantayan ang librong ito para sa batas ng langit magpakailanman. Ito ang tinatawag na pagbabayad ng utang gamit ang buhay. Handa ka ba? Bata, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Hindi yan pagbabayad ng utang. Gusto lang niyang maging alipin kanya habang buhay. Gusto mo akong magbayad ng utang, sige, pero hindi mo kayang bayaran ang presyo ko. Malapit ka nang mamatay pero nakikipagtawaran ka pa rin. Dakilang tagapamahala. Iniisip mo bang tapos na ang lahat dahil lang nakuha mo ang listahang iyan? Kani-kanina lang, sa huling sandali, ipinadala ko ang balita sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang mundo na nakakuha ng parte sa kurakot. Ngayon, naghihintay silang lahat na makuha ang kanilang parte. Kung hindi mo ito mababayaran, sasabog ang kabuuang talaan mo sa harap mo mismo. Gusto mo akong magbayad ng utang, tingnan muna natin kung makakayanan ang talaan mo ang sabay-sabay na paniningil na ito. Dakilang boss, tinatanggap ko na ang utang na ito. Bilisan na natin ang paglilipat. Ang pagtanggap sa tadhana ang tanging paraan para mabuhay ang mga mababang tauhan. Magsimula na ang pagbabayad. Ngayon na. Sining ng siyam na pag-ikot ng paglamon sa langit, ilipat ang talaan. Ang masamang utang na ito ay ililipat sa dakilang pinuno upang pasanin. Dakilang pinuno, ang lahat ng mga bulok na utang na ito ay papunta na sa inyo. Nangahas kang isulat sa pangalan ko ang lahat ng pagdurusa ng buong mundo. Ito ang tinatawag na kung sino ang may utang, siya ang magbayad. Naging boss ka ng 10,000 taon, oras na para pasanin mo naman kaming mga mababang tauhan kahit isang beses lang. Sige, mabasag ka na. Nagulo na ang mga talaan, ang libro ng Ili ay tuluyan ng gumuho. Xiao Buming, idinadamay mo ang buong God Realm sa kamatayan mo. Kahit na mag-resign pa ako sa trabahong ito, sisirain ko pa rin ang librong ito. Sa wakas, tuluyan na nating napaalis ang mga matatandang boss ng God Realm. Kaysa gumawa pa ng bagong libro at tahakin ang lumang landas. Mas mabuting gumawa na lang tayo ng bagong patakaran. Ngayon, wala nang makakapilit sa akin na mag-overtime. Kalokohan, magbayad ka na, ang buhay retirado na ito ay mas masaya kaysa maging direktor. Bata, sa kakayahan natin ngayon kaya na nating baguhin ang mundo. Hindi mo ba talaga gustong maging malaking boss para sumikat ka naman? Magiging boss, wag na. Kapag naging boss ako, kailangan ko pa ring bantayan ang mga report ng mga buwayang iyan araw-araw. Mas masarap kayang maging mayaman na hindi nag-o-overtime.